Yan, yan. Straight, straight. Yan, pampalaki ng legs. Uy! Naamoy yung rabbit. Ay, inihian yan dyan. Basa rin eh. Simulan ng magkulitan kasama si Nuy TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At ngayon ay araw ng... Ano bang araw ngayon? Miyerkules. At ngayon ay araw ng Miyerkules mga kapanalig, no? Yung kakatapos na ng piyesta dito. At ayan, nabasa ko yung mga comment nyo mga kapanalig, no? Tungkol nga dun sa sayawan na nangyari dito, talagang sobrang saya. At ayun, kahit wala sa channel ko yung mga kaganapan dito, ay napanood nyo naman po sa ibang vlog, no? Talagang halos hindi ko na maalala talaga lahat na nangyari doon. Pero mahalaga, talagang nag-enjoy yung mga bisita natin mga kapanalig. At ngayong araw na ito, update lang tayo kung ano na ba yung mga ganap dito sa Kubo mga kapanalig. Dahil nga ayan, naka-break na tayo sa mga event yan, at sa mga okasyon mga kapanalig, no? Tapos na ang piyesta, ito, back to normal na naman kami. Tuloy-tuloy na naman sa trabaho mga kapanalig. At ayan, nandito si Utol. Yan, nandiyan sa labas si Utol. At nandun rin si Kadede at si Inday, naglalaba mga kapanalig. Ipapasyal ko muna kayo dito mga kapanalig, no? Sa ating lupa, update ko lang kayo. Mamaya, yan, maghahakot na raw sila Utol ng pawid doon sa galing sa taas. Si Asim nagpakamatay na. Ayan o, ba't nagbigti na tao? Yan, at si Utol nag-exercise, nagpapaganda ng katawan dahil summer na mga kapanalig. Preskong presko pa rin dito. At kaninang umaga napakalamig mga kapanalig, no? Kaninang umaga. At ngayon may araw na naman kaya balanse. Mamaya pala mga kapanalig, i-upload ko dito, isasama ko dito sa vlog mga kapanalig yung ginawa ko na Batang Quiapo, no, na parody, para mapanood nyo po kasi yung iba hindi pa sa akin naka-follow sa Facebook account. Kaya alam ko hindi nyo pa po napapanood yun. Kaya isasama ko dito sa vlog na to. Maya-maya po hintayin nyo sa kalagitnaan mga kapanalig. Yan at po si Utol mga kapanalig, nagpapalaki ng panot. Nagpapalaki siya ng katawan niya dahil summer na. Yan ang ginagawa ni Utol, pampalaki ng ugat sa ulo yan. Pampalaki ng ugat dito. Pampalaki ng ugat sa ulo. Ayan, ayan, nagpapalaki na po siya dahil mag-summer na. Kailangan po talaga maging attractive tayo. Yan, para pag nakita siya ni Ate Marinel, makakagawa na naman ng pang-apat. Hindi na ako papuntahin yan dito. Oo nga. At si Kadede, ito, nag-exercise na. Nakikita nyo, nag-stretching. Pampalaki ng bakalaki ng kanya. Sumasakit yung binti mo, bakit? Siguro gusto talaga maghapot na ng kasama. Maghahakot na ba? Isang buhat muna para ano, para malapit na summer, kailangan magpaganda tayo ng katawan. At ito na po si Kadede mga kapanalig, nagpapalaki ng muscle. Ito, ang tama po niya sa mukha. Hindi, masyado naman mabilis. Dahan-dahan lang. Hindi akong papagod pag ganito eh. O, tapos diretso mo, diretso, ganyan. Yan, yan, o, angat mo. O, hindi, angat mo pa. Yan, diretso, diretso. Yan, yan. Op. Oh, ya. Yan. Oh. Yeah. Tatamaan tuloy. Tuturuan ko kayo sa susunod ng proper para matutunan niyo, lumaki yung mga muscles niyo. Para pag ginawaan kayo ng mga partner niyo dito sa mga partner. Ay, ang tigas ah. Oh, ang tigas. Oh. Dapat pero talaga kayo nung talaga ganun. Oo, kasama sa chan. Oo. Oh, papalaki ng katawan, no. Yan, tamang-tama yan. Para pag nag-swimming ka, makapalingon sa yung mga chicks. Yung mga edad ano? Edad ano? 60. 80. Senior pa talaga. Yan. Straight. Yan, pampalaki ng legs. Legs pa yan. Straight mo, ganyan. Okay, go. Yan, pampalaki ng bicep. I see. Yan, 16. Hindi, 12 lang, 12. Oh. Ilang set? Oh, 3 set. Pero yung nakita ko malaki yung 12. ugat dito. Oh, pampalaki ng ano na yan, ugat sa leeg. Wow, macho, attractive na si Kadede. Ayos ah. Smile naman. Smiling face. Napagod pa nga. Yan, ganyan lang kami dito. Daldalan muna mga kapanalig habang hihintay ng energy para gagawin yung mga bagay-bagay dito. Uy! Para sa ano? Uy, hindi yan. Ginawa mong circus yan ha. Baka ano, tumaob ka dyan ha.
Hindi. Kung ano-ano na ginagawa mo. Sa binte, kailangan din yun. Ayan ang patunay na matibay talaga yung ginawang upuan. Oh, ganyan pala yun. Yan. Saan ano niyan? Tama niya sa utak. Dito. Sa singit. Para binte. Para lumaki yung binti mo. Ah, para lumaki. Oh, yan nga problema ko yung binti eh. Para kang naglalampas. Oo nga eh, para ka nagbubunot eh. Yan natitip. Yan ang problema ko mga kapalagi sa part ng katawan ko yung binti, hindi ko mapalaki kasi nga meron akong ACL. Hindi natin pwedeng persahin. Galing. Kaya nagpapaslim lang ako ng katawan, hindi ako nagpapalaki. Galing. Ang laki. Ang galing ha. Pag to napa-split, punit yung ano nito. Punit yung ano na singit, yung ugat. O, diba? Naramdaman mo? Ang lakas ng toyo ni Kadede. Oh. Sinaniba na naman ngayong umaga. My gas. Ay, magcha-charge na tayo ng battery. Ay, ang sarap talaga dito sa ating munting kubo mga kapanalig. Simpleng buhay. Simpleng yan. Simpleng pamumuhay. Simpleng mga kagamitan. Simpleng bahay. Simpleng kubo. Pero ang sarap sa pakiramdam mga kapanalig. Magkakaroon ka ng peace of mind. Diba? Dalang tahimik. Okay, kakain na tayo. Napakasarap ng ulam mga kapanalig. Meron tayong ditong pechay na linagayan ng itlog. At liempo na pang-apat na araw na. Ang sarap ng liempo mga kapanalig. At ito, nakakatipid po kami sa kuryente dito mga kapanalig. Kahit wala kami generator, gumagana po yung electric pa namin dito. Nakikita nyo po yan. Kusayan mga kapanalig, no? Ayan, oh. Sayan nyo. Ang lakas ng hangin yan. Number 3 natin. Oo. Ba't para lalong humina? Sarap ba yan, Day? Sarap. Sarap? Namit? Namit. Tapos na kami kumain mga kapanalig at si Inday ang nahuli kumain dahil malakas kumain si Inday. Nasasarapan siya sa sarili niyang luto. Siyempre kami din, no? Yan, lakad-lakad muna tayo dito. Papababa tayo ng kinain mga kapanalig. So para bumaba yung kinain natin, pupunta tayo dito sa baba. Yan, titignan natin kung tuyo. Tumaob na yung tent mo, hoy! Nilaban ni Inday yung, yung tent niya kasi maasim na raw. Baba muna tayo dito sa duyan. Tingnan natin kung tuyo na. Kasi ilang araw ko na hindi natatanggal to dito. Naulanan, naarawan, no? Papalitan natin ng ano yan, ng duyan na kawayan mga kapanalig. Tuyo na pala. Mabilis lang matuyo yung duyan na to, no? Iniisip ko sa gabi, mayroon kayo nagduduyan dyan na ibang ano, na ibang elemento mga kapanalig. Baka mamaya may natutulog dyan tapos nagduduyan, no? Gumagalaw-galaw. Wag naman sana. Si Asim po, nagbigti na mga kapanalig. Si Asim! Kuya! Hindi! Si Asim nagbigti! Kuya! Kuya! Ay, si Inday pala mga kapanalig, hindi pa pala nakakarating to ng ano, na botas sa Maynila. Ang narating pa lang nito, Lipa, Iloilo, Kalaka, Nasugbu. Pero hindi ka pa nakarating ng Manila, na? Nakapunta na tayo kung saan. Saan? Ngayon, nung pumunta tayong hospital. Ay, oo. Pinangunan. Sa may ano? Saan ba yun, pre? Saan? Quezon City. Sa Quezon City. Oo nga pala, nakarating na si Inday ng Quezon City. So dapat makarating naman siya ng Nabotas para ma-meet niya yung mga tao doon, no? Tapos makita niya. Ay, nakita mo na si Dang sa personal, di ba? Di pa ba? Paano ko makita dito nga ako? Andun sa Nabotas. Ay, sa bagay. Magkamukha daw kayo nun eh. Oh, sabi nila magkamukha daw sila ni ano. Sabi ng mga nagko-comment, kamukha daw ni Dang si Budang. Si Budang. Oh, malamang. Isa lang si Dang tsaka si Budang eh. May si Dang tsaka si ano. Gusto niya daw mamasyal doon sa 13. Sa loob. Sa Loko. Loko. Ano? Pwede naman sa Mantulipa. Papuntahin natin. Sa Kuwan. Saan? Sa Mantulipa, di ba? May kundo sa loob lang yan. Sa ano? Sa Munti? Sa Kulungan? Mantulipa. Ayaw mo sa ano? Mandaluyong, Day? Yo, sa Mandaluyong. Sa loob? Oh, baliw ka eh. Tara, exercise tayo para matuloy yung kinain natin. Run, baby, run, run, run. Mamaya hintayin nyo i-upload ko yung ginawa kong ano, parody doon sa Batang Quiapo mga kapanalig. Ayusin lang natin kasi baka makopyright tayo eh. Baka palitan natin ng music mamaya-maya. O, di ba? Para sa akin ito yung pinaka-the best na panahon mga kapanalig. Mainit, tapos malamig, balance, di ba? Hindi lang mainit, hindi lang malamig. Kailangan talaga ganyan, balance lang. Para ganahan tayo kumilos sa araw-araw mga kapanalig, no? Sabi ko sa inyo, pag sobrang lamig dito, nakakatamad kumilos, parang sarap lang na nakahiga.
Pero hindi naman pwedeng laging ganun. Dapat lagi tayo kumilos para talagang nalilibang tayo, sabi ko nga, para hindi natin binibilang yung oras. Alright? Yes. Ang oras ba binibilang talaga? Ang binibilang talagang oras. May ilang oras sa maghapon. Ano, meron tayong hindi ko rin alam eh. 24 hours. Ha? O kasama ang ano, umaga tsaka gabi, Ang 24 ibig hours. sabihin, habang kinatutulog, diretso na ng oras natin. Oo. Kaya Kaya dapat ang tao pagtulog i-stock din yung oras. hindi. Ay tulog na tayo, wala tayong malay nun eh. Gusto mo pag natulog ka, di ka na magising. May paraan ako. Oh, gusto mo patigilin ko? Hindi, di ba? Tigil yung isip natin. Oh. Siyempre dapat tigil din yung oras. Ano gusto mo? Kontrolin ko buhay mo, gusto mo? Hindi naman sa kakontrol ng buhay. Oo. Siyempre dapat talaga yung pag- Hindi, pero sa totoo lang, pero ang parang binibilang natin yung araw eh, no? Pero yung gabi, hindi natin nasasama sa bilang eh, no? Hindi na kasama yung gabi. Oo. Kasi tulog lang tayo. Ba't iba na uso yung tulog? Pwede naman laging gising lang eh, no? Bakit ba hindi maging straight? 3 araw na araw. Oo, Tapos tatlong araw na gabi. straight din. Gabi. Oo. Ba't hindi kaya ginawang ganun? Talaga ano yung mga tawag dito? Oo. Alam mo kaya ginawang may araw at gabi? Oo. Ang gabi, panahon sa paggagawa ng mga bata para Ganon. mga tao. Ganon. Oo. Para meron silang taguan Oo. sa madilim. Oo, pag-araw naman, Oo. panahon ng paghahanap buhay, pagbuhay ng Ganon. mga anak. Ganun kaya ba? ginawang araw at gabi. So hindi ginawa lang gabi para makapagpahinga. Oo. Ginawa pala yun para makagawa ng baby. Paggawa ng baby. Ganun pala yun. Ang dami ko Araw. natutunan na kalokohan kay Kadede. Ganun pala yun. Kaya nagkaroon ng gabi para sa mga baby. Oo nga naman, para dumami ang tao. Oo, pag-araw naman, Oo. panahon ng paghahanap ng pagkain ng baby. Ganun pala yun. Huwag kayo makinig kay Kadede. Huwag kayo makinig. Oh yes, kakatapos lang namin maghakot, mga kapanalig. Panoorin nyo lang sa vlog ni Kutol, no, kung paano namin hinakot yung mga pawid. At ngayon binibilad na lang namin. Eto, naka-jacket pa rin ako. Umakit ako kanina ng naka-jacket na makapal para pagpawisan tayo. At matunaw ang mga taba, alak na nilagay natin sa katawan natin ng piyesta, mga kapanalig, no. Kailangan sumayo ulit tayo. Kailangan maging active. Yan ay para yung mga pats talagang matunaw, maging pawis, at tayo maging sexy pagsapit ng summer. Oh, yeah. Ganda ni Concho. Wow! April boy! Yo. Oh yeah! Marami ka ng papayaking na babae niyan. Tapos kanta ka ng di ko kayang tanggapin. Dali lang, Concho, ha. Hindi ko naman hihigpitan eh. Tapos takbo ka, ha. Sige. Game, tara. Samahan kita saan ka mapupunta. Okay, tara. Wow! Kamukha mo si Snoop Dogg. Ito na po ang bagong hairstyle ni Concho ngayon, mga kapanalig, at nakikita nyo na pag nagbo-beautiful eyes pa. Ang tindi. Punta ka kay tatay. Tapos sabihin mo kung ano nagustuhan mo. Pakita mo kila Nanay Luz, kila Hali, kila Maring Rubilin. Ay, wap! Ang pogi! Para kang Leon dyan, ha. Tara. Concho! 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 Dahil ni Concho. Tignan nyo naman, ay, nawawala. Pil na pil nyo po yan. Tapos magpakita ka kay Diwata, hindi ka makikilala nung mag-disguise ka. Sabihin mo yan. Gumamit po siya ng sabon ng kabayo. Kaya ganyan kakapal yung buhok niya. Daig pa ako. Ako panot na, pero siya Yes! Yes! Papogi si Concho. Papogi at dumidila pa. Payami ka pa, ha? Payami. Astig. Hinahangin pa, Sige, takbo ka doon, takbo. Uy! Kimpi! Bati ka muna, bati. Bati ka sa mga viewers. Sige, tingnan natin kung saan pupunta si Concho. Tatanggalin na. Marunong to, matalino to si Concho. Ayaw mo na? Tatanggalin na natin. Tanggalin na natin.
Eto na po si Inday mga kapanalig na naibalik na po ang kanyang condo unit dahil nakapagbayad na po siya ng mga kulang niya sa kuryente, sa tubig, sa amilyar. Lahat na. At nalinisan niya na po, hindi na po maasim ang kanyang condo unit at naipasok niya na po ang kanyang si Asim na mamayang gabi ay magigising yan. Okay, good. Diyan ka lang, huwag ka aalis. Tayo ay maglalakad-lakad lang dito mga kapanalig. Ipapasyal ko lang kayo dito, no? Sa bagay, wala pa naman tayong gagawin ngayon. Nagpaplano pa kami. Bukas na lang kami lalarga sa paggawa dito, maglilinis ng mga kawayan at kung ano-ano pa mga kapanalig, no. Balita ko lang sa inyo, etong kaharap ko pala nabili na mga kapanalig, no. Meron ng muhon, ayun, no. Ayan, hindi ko alam kung ilang square meter yan, siguro mga 100 o 200 square meter mga kapanalig. Yan, at si Kadede nandito nakatambay, nagre-relax lang mga kapanalig. Okay, marami pa tayong plano dito, lalo na ngayong summer na maganda ng panahon. Pwede na tayo magtuloy-tuloy na plano. Pero syempre pag summer, pwede tayo mag-relax din dahil nga summer. Punta tayo sa mga beach, yan. Pag may mga nag-invite sa atin, punta tayo, di ba? Para hindi naman puro trabaho. Makakapag-ano din tayo, makapagliwaliw. Kailangan natin sulitin ang mainit na panahon. Kasi pag nagtaglamig, ayan na naman, nagkakatamara na naman tayo na bumangon. Yung puno ng ano dito mga kapanalig, no, kamatsile, gumaganda na yung tubo niya. Dahil nga naalisan na nila Kadede yan ng mga tuyong dahon, naputol na nila. Tignan nyo, napupuno na siya mga kapanalig. Bata pa naman itong kamatsile na to. Pag lumaki yan, katulad nito, ayan o, kamatsile din yan mga kapanalig. Ganyan yan, lalaki yan dyan, kaya mas gaganda pa. Di natin puputulin yan kasi yan ang isang magbibigay ng lilim sa atin pagdating ng panahon, diba? Alright, so wala naman tatamaan niya kasi malayo naman yung kubo. Tapos yung pinakabahay doon pa. Paalala ko lang, ito tambayan lang to mga kapanalig, pinaka rest house namin. Ito talaga ang pinaka bahay. So ang plano dyan, dahil nga meron na tayo ditong pinakapahingahan, ipapabato ko na talaga to. Ulitin ko lang mga kapanalig, nabanggit ko na naman yung sa vlog ko nung nakaraan. Ang plano, ipapabato na lang yan para mas mabilis gawin. Kasi pag kahoy o kawayan, ang dami pang hakutin, di ba? Ang dami pang kailangan kuhanin, bilhin na kung ano-ano. Di katulad pag bato na, hollow blocks na lang yung bibilin mo, semento, bakal, dire-diretso na yun. Tapos kukuha na lang tayo ng mga talagang pwede natin masahuran na malupit na makakatulong para dito sa ating bahay. Pero paunti-unti lang yun mga kapanalig, no? So masaya ako kasi habang tumatagal, mas na-appreciate nyo kung ano yung nagagawa namin dito. Kung naalala nyo, pagpunta natin dito dati na parang wala lang talaga. Makikita mo na ang dami nagko-comment na bakit dyan ka bumili ng lupa, bakit dyan napakababa, bakit dyan na napakalayo. So ngayon, ang dami na naka-appreciate na tama yung ginawa mo, dyan ka bumili kasi nakaka-relax yan. Talagang malamig, maganda ang klima, makakapag-isip ka. Yun, sabihin ko lang, talagang sa totoo lang, etong pagbili ko ng lupa, talagang pinag-isipan ko po to talaga mga kapanalig, no? Kasi nga, etong pagbili ko, content na rin to mga kapanalig. Talagang ginagawa namin to for content para makatulong rin sa mga kasama ko. Lahat ng ginagawa nila dito, kino-content nila. Yan, si Utol, si Inday, si Kadede, lahat po ng gusto nila gawin dyan sa lupa ko, yan, pwede nilang gawin. Siyempre, nakakatulong rin sa akin, nakakatulong sa kanya, sa kanila, para sa amin pong lahat mga kapanalig, no? Kaya maraming salamat din po talaga sa suporta nyo. Walang sawang pasasalamat po talaga sa lahat ng solid, sa silent viewer, sa lahat po talaga ng bumubuo ng Team Kapanalig, at sa inyo syempre kay Idol Japper Sniper mga kapanalig, no? At sa lahat ng nakasama ko sa buong buhay ko sa vlog, maraming salamat at naging parte kayo ng aking paglalakbay sa aking tinahak na karir. Yan, ito nga yung pagbablog. Maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, walang Kapanalig at walang ganito. Naulitin ko lang po talaga, walang sawang pasasalamat. God bless po sa inyo lahat. At lahat tayo magsumikap, magsipag para sa mga pangarap natin. Gusto ko maging magandang ehemplo o magandang halimbawa ako mga kapanalig, no? Na maging inspirasyon sa bawat isa na kung talagang gugustuhin natin, talagang makukuha natin basta meron tayong pagsisikap, dedikasyon, diskarte, talino, lakas, sipag, lahat na mga kapanalig, pananalig sa taas. Basta lahat yan meron tayo, magagawa natin yan, di ba? Maging patas lang tayo sa lahat ng ginagawa natin. Ito na po yung tanim ni Utol na okra mga kapanalig, no? Ayan, nagsisilakihan na sila. At ito medyo nalanta kasi merong umihi dito mga kapanalig na uminom ng Red Horse. Kaya nalanta. Sino kaya umihi dyan? Ayan na po. At mga kakwate, ayan na, naglalakihan na. At ang mga morado nating tanim mga kapanalig.
Yan, pataas na po yan. Update lang po ito, no? Hanggang doon na po yan. Tsaka na natin na lalagyan ng bakod yung pinaka nabili pa natin doon sa kabila, mga kapanalig, para talagang alam na natin kung gaano kalaki yung nasakop natin, no? Magandang tanghali po sa lahat. Mag-alas 12 na po at tayo magla-lunch na maya maya. Ay, may tuko! Hey! Hey! May tuko ah. Iniisip ko, mga kapanalig, no, hanggang ngayon diretso pa rin ang ating investigasyon sa naganap na pagpatay kay Asim. Kung dito dumaan yung mga aso, sumisilip-silip pa yan doon, mga kapanalig, no, habang nakikita nila sa Asim na nakakulong. Paano kaya yun? Ano mo nga ako, tol? Paano kaya kung yung mga aso papunta dito? Tara, tol, dito ako magda. Naamoy yung rabbit. Barel. Ano, inis pa yan, no? Ganun siguro mga reaksyon doon. Mga silip-silip. Mga gutom na kasi yun eh. Kamustahin kaya natin? Dapat maglagay tayo ng ano dito, ng mga CCTV, ng mga trap, para kung sino yung mga gustong sumugod sa atin dito, mga kapanalig, eh talagang mayayari muna sila. Marami silang pagsubok na pagdadaanan bago makarating at makain ng mga alaga nating hayop. Kailangan mag-isip na tayo ng mga paraan, mga kapanalig, upang tayo maging ligtas sa araw ng sakuna. Ayan, maglalagay tayo dito ng mga booby trap, ganun, yung mga panghuli ng ng mga yung nagko-close na ganun pag natapakan, 'di ba? Maglalagay tayo ng mga hukay diyan, 'di ba? Kala mo Kanina parang hindi aso eh. Parang unggoy. Parang unggoy. Para zombie. Yung mga unggoy na Kong. nandito. Ay, inihian yan dyan. Basa May ihi ba dito? Gaya-gaya mo. Ang pangi ah! Sino umihi dito? Kaninit. Sige. Nakita ko may ihi eh. Akit sa puno ng niyog. Tusak mo. Naitlugan ako. Nag-alala ako sa tuhod ko. Hindi na ako mag-anak nito. Update lang dito sa puno natin ng mangga, mga kapanalig. Meron na siyang bulaklak. Malapit na siyang mamunga. Dapat mag-ano na tayo ng bagoong. Diba? Mag-stock na tayo bagoong. Oo. May bagoong tayo. Yan o. Ha? Alamang. Sarap yan. Mag-stock na tayo. Mga yan, April yan, malaki na yan, oh. Yan, ayos. Sarap. Ang lamig. Hiningal ako sa mga pinaggagawa ko, my God. Tanghali na. Ganito kami pag walang ginagawa. Tambay. Nakikinig sa mga huni ng ibon. Kakainip pag walang ginagawa, no? Mamaya siguro pupunta kami kila Tatay Cesar, mga kapanalig, para naman na mabago naman yung vlog natin, malibang-libang. Makipagkwentuhan tayo sa ibang mukha naman. Nagkakapalit na kami ng mukha dito, mga kapanalig eh. Pag nagkapalit kami ng mukha ni Kadede, lugi si Kadede. Ayan. Kaya dito pinipil muna natin yung yung pagkakalma ng panahon, araw at hangin. The best talaga. Lagay tayo duyan dyan na maayos, tol. Yung duyan na kawayan. Yung di ba may nabibili noon, yung parang pang beach. Ganda yan. Tree house. Naririnig nyo naman sa bawat vlog ko yung hangin dito, mga kapanalig, no? Kahit marinig nyo lang, nararamdaman nyo na yan, syempre. Baga alam nyo naman yung feeling ng malakas ang hangin, di ba? Meron bang hindi nakakaramdam dito ng hangin? Dahil wala tayong magawa ngayon, mga kapanalig, naisipan ko magpalipad ng drone, no? Dahil ang tagal nating di nakapagpalipad. Ang huli pa nating palipad doon pa sa Burias Island. So ngayon maganda yung pagkakataon na to. Ang panahon natin maaraw at walang ganong hangin, no? Sakto lang siya, hindi delikado magpalipad ng drone ngayon, mga kapanalig. Noong mga nakaraan kasi talagang laging pag lang dito, mga kapanalig, no? Pag nagpalipad tayo hindi natin makikita yung ganda ng place. So tara, kunin natin yung drone.
Magpalipad. Para makita Oo. yung ano ng Para sakto-sakto yan, oh. Ang ganda ng ano, ganda ng langit. Hindi maulap. maliwanag naman. Maliwanag ang buhay. Ay. Mamaya magpatugtog tayo para hindi nakakainip dito mga kapanalig, no. Ang music talaga nakapagpabigay sa atin ng ano yan, ng sigla kahit pa paano. Pag tahimik ang lugar, nakakabingi ang katahimikan talaga. Inuwi ni Kadede kasi itong drone nung nakaraan mga kapanalig kasi nga walang tao dito. Kaya sinicure niya muna, dinala niya doon sa kanila. So ito na yung ating drone. Tingnan natin kung nasa kondisyon ng ating drone ngayon. Yeah. Baka mamaya walang charge, mahirap na. Baka biglang malobat sa ere. Doon tagal ko nung hindi nagagamit. Ang laking bagay talaga ng drone sa ano, sa vlog mga kapanalig, no, kasi nga nakakatulong to sa isa pa sa pagpapaganda ng takbo ng ating vlog. 'Di ba? Para pag nagta-travel ano tayo, vlog, nakikita natin yung ganda ng lugar. So check lang natin kung okay pa yung mga battery. Saglit lang naman tayo magpapalipad, hindi naman sobrang tagal. Para naman minsan nakakatakot na rin magpalipad ng drone eh. Kaso nga lang, syempre mga kapanalig, sa pagpapalipad ng drone, talagang sugal yan. Kaya talagang pag lumipad ng drone mo, dapat ready ka na talaga sa lahat ng pwedeng mangyari. Sa lahat ng sakuna. Kumbaga, yung mindset mo na yung ano mo, kumbaga naka-mindset na sa'yo na hindi ka na masasaktan pag nawala. Kasi pag hindi ka ready mga kapanalig, nako po, masasaktan ka lang, iiyak ka lang. Kuya, yung drone ko wala. Dapat hindi Ay. ka palipad. Kuya! Baka mamaya sumabit sa puno, di ba? Kuya! Yung drone ko sumabit sa puno! Sige mahal! Kuya! Si Asif! Patay na. Datay na! Tumawag si Maring... Joke lang. Kailan kaya natin makakalimutan yung ano ng Sinday kasi? Tamang-tama yung pwesto ng lamesa dito mga kapanalig, no? Patag, tapos dito sa taas, walang sasabitan na puno, open. So kung mag-return home man siya, wala siyang sasabitan dito sa paligid, no? Malayo naman yung mga puno na yan. Okay, magpapalipad na tayo. Yun. Hop. Laki. Hop. Hinahabol ng langaw. Yes! Ow! Thank you. Good night. Hinday, kamusta dyan? Hindi na mabaho? Hindi na nakakasulasok? Hindi naman tumabaho. Ay, hindi ba mabaho? Akala ko mabaho eh. Akala ko natutulog si Inday eh. Koncho, ano? Bakit? Ano na ang problema mo? Naiiyak ka na naman, Koncho. Ha? What's your problem? Ha? O, wag ka dyan. Wag mo higaan yan, ha? O, tanim yan ni Utol. Baka, ano, masira. At ayun na nga mga kababayan ko, tapos na po tayo magpalipad ng drone. So ngayon ililigpit na po natin. Sa ano, ganun lang po talaga yung kinaya ng view natin eh. Kasi medyo paikot tayo ng bundok, mataas pa bago mo makita. Pero pag lumayo pa tayo mga kapanalig, doon talaga magandang part. Siguro pag magandang bandang Matepok siguro, no? Yung kita na yung dagat, mga bandang Laurel, tama ba? Laurel, yan mga bandang ganun. Doon talaga magaganda na talaga yung view. Dito makikita nyo lang halos mga puno, yung bundok Batulao, 'di ba? Tapos yung Taal hindi pa natin ganong makita kasi medyo malayo pa. Pero at least napagpalipad tayo ng maliwanag,
ng clear ang kalangitan. Kaya talagang walang madilim na part. Lahat makikita nyo, di ba? So ngayon ligpit muna natin tong drone. Yan, alagaan mabuti dahil pang ilan na natin to. Masakit na wala talaga. Si Inday tumatawa sa kabilang tent, hindi ko naman siya inaan. Kala laging siya yung ano, lagi siya yung niloloko natin. Hindi naman. Tumawag si Rubilin, kuya. Yun o, naligpit na natin. Na-enjoy nyo po ba yung ano, yung view mga kapanalig? Taas po ang kamay ng mga nag-enjoy yung view. Bibilangan lang po tayo sa 2, 3, 4, 5. Okay, sige, salamat po sa mga nagustuhan ang view. Sa mga hindi, okay lang din po. Okay. Mga kapanalig, eto na. Ready na ba kayo? I-upload ko na mga kapanalig yung ating Batang Quiapo, no? Iduduktong na natin dito. Gusto mo mapanood? Taas ang kamay. Bibilangin ko ulit sa lahat ng gusto makataas ang kamay. Yeah! Ayun pa, may isa. So ito, hindi ko pa maganong binigay talaga yung best ko dito mga kapanalig, no? Ang ginawa ko lang dito yung nangangatog yung bibig na gano'n para talagang effective. Diba mga artista gano'n pag talagang umiyak sila. Mapansin nyo, sa lahat ng artista, may sila Nora Honor, yung mga Bea Alonso, ayan, sino pa mga magaling na actress, sila Maricel Soriano, Vilma Santos. Tignan nyo, kunyari may mga scene, may mga senaryo na kunyari magpupukulan sila ng eksena. Tignan nyo yung mga labi niyang gumaganyan. Akala ko ba? Ganun talaga. 30% pala yung iyo. Hindi pa ano. Wala pa 30% pala yung ginawa ko doon. Baka 20% pa nga lang yun eh. Hindi ko pa ganong ginalingan. Tignan nyo, totoo yung sinasabi ko, yung mga artista, pag nanonood kayo ng drama, gumaganyan yung bibig nila. Akala ko ba? Tapos yung hinga, kailangan di ka pa nagsipilyo doon ha. Mama, pag umihinga siya, akala ko ba mahal mo ko? Tapos yung boses niya kailangan medyo ngarag para talagang nakakaiyak. Sabay buga. Akala ko ba ako lang yung mahal mo? O kaya yung mga senaryo na ganito kasi sa audition mga kapanalig, sa mga acting workshop, ang mga senaryo diyan kunyari bumili ka ng pansit, tapos yung nanay mo may sakit, pagbalik mo patay na. Mga ganun yung mga senaryo eh. O kaya yung tatay mo nasaksak, napatay. Ganun yun eh. Tapos kunyari papasok ka sa pinto, ganun makikita mo yung nanay mo, tatay mo na yun nga namatay na. Tapos may dala kang pansit. Tapos syempre tititig ka niyan eh. Tapos yung mata mo medyo ano yan, medyo dapat maluha-luha. Tapos yung bibig mo dahan-dahan na gumaganyan yan. Nay! Tapos yung bibig Nay! Ito na po yung pansit nyo. Si Asim! Joke lang, nasingit na naman natin si Asim. Ganun yun. Ay, tapos ang mga sikat pa na ang mga sikat na ganyan sa mga acting workshop, bumili lang ako ng pansit eh. Tapos pagdating ko wala ka na, paano na ako ngayon? Paano na ako ngayon? Paano na yung pag-aaral ko? Wala na akong kakampi. Mga ganun uso sa workshop ngayon eh. Tapos kunyari ako yung sa inyo mag-acting workshop. Sige, iyak mo ba? Yan. Patay na yung nanay mo. Pag ganun. Minura mo yung minura mo yung nagtuturo. Ko lang, minute ko lang yung mura, pero alam nyo ng mura yan. Di ba? Siyempre, madadala ka eh. Magkatotoo yan ha! Yari tayo dyan, di ba? So, ito na nga. Ipapakita ko na sa inyo mga kapanalig ang ating hindi naman sobrang linis na parody. So, parody nga lang, medyo talagang may part na comedy dyan. At pagpasyensyahan nyo na. At maraming salamat kay Utol sa aking cameraman. Yan, at nag-ayos ng ating wig na si Inday, mga kapanalig, talagang sinuklay niya. At sa duster ni Nanay Luz, no, maraming salamat po. At syempre sa mga kamatis at sa mga props natin nandyan, yung mga nadurog na kamatis na tatpakan. At yan, sa mga extra na kuliglig na maririnig nyo mga kapanalig, no. At syempre sa editor na si Jan Louie Akupang, yan, na si Louie TV. Yan, medyo simple lang naman to, hindi naman magarbo eh. Alam ko na panood na to ng mga mga kapanalig, ng mga nakapollow sa akin sa Facebook. At congratulations dahil monetize na ang ating Facebook, no, mga kapanalig, no. Maraming salamat. Dahil dyan, tara na, magbuko G na tayo. Joke lang, pahinga muna tayo. Okay, napanood ko na. At ito na po, buksan na ang kurtina sa chatro. Pasok, mga artista.
Yeah. Tulong. Anak ko yan! Anak ko yan! So, ayun na nga mga kapanalig, no? Sana nagustuhan nyo po ang ating Batang Quiapo parody. So, ang gumanap po doon ay si Miles Ocampo. Talagang napahanga ako ni Miles doon dahil ang lupit niya umacting. So, yun na nga, dahil napanood nyo na mga kapanalig, tatapusin lang natin tong vlog na to dahil masyado nang mahaba. Maraming salamat at sana na-enjoy nyo ang simpleng vlog natin ngayong araw na ito. Maraming salamat po ulit sa suporta. Maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng video. Hanggang dito na lang po mga kapanalig at lagi kayo mag-iingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.